Kung tinanggap mo na ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, ikaw ay nagkaroon na ng relasyon sa Diyos bilang kanyang anak. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Subalit, hindi dito natatapos ang iyong spiritual journey kasama ang Diyos. Maring nag-yes ka sa Kanya para sa iyong kaligtasan. Pero kailangan mo magsabi ng yes ng tuloy-tuloy para sa iba pang bagay na ipapagawa niya sa iyo. Ang ibig sabihin, ang pagsuko sa Diyos ay tuloy-tuloy at magiging kabahagi na ng iyong buhay. O hindi lang siya magiging bahagi, kundi ang surrender ay ang iyong magiging buhay na kung ikaw ay talagang nanampalataya na sa Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin ay ang magiging sentro na ng iyong buhay ay ang Panginoong Hesus. Kaya lang ang paglalagay sa Panginoon bilang sentro ng iyong buhay ay may kasamang cost o halaga o kapalit. Hindi ito madali dahil meron kang mga sacrifices na gagawin. Pero alam mo, kung tutuusin, ay mas ma-appreciate mo nga ang pagiging alagad o tagasunod ng Panginoong Hesus kapag meron kang ginagawang sacrifices. Ano ibig ko sabihin? Kung ikaw ay naglilingkod lang ng walang kahirap-hirap sa part mo, ay parang hindi mo ma-appreciate ang magiging bunga nito kung meron man. Noong araw ako ay nag-gym at naniniwala ako sa kasabihan na no pain, no gain. Kahit hirap na hirap ako sa pagbubuhat, ay kailangan ko ibahin ang kinakain ko. Kinabukasan, titiisin ko yung sakit ng katawan. Gagastosan ko ang pagbili ng mga protein supplement at iba pa. Na-realize ko na ang daming cost at sacrifices kung gusto ko maging healthy at magkaroon ng muscle. At dahil sa mga paghihirap na iyon, ay nung gumanda naman ang aking pakiramdam, sumigla ako, lumakas ang aking resistensya, ay mas na-appreciate ko yung bunga. Bakit? Kasi pinaghirapan ko ito. Now, the same thing, ang cost o sacrifices sa pagsunod o pagiging alagad ng Panginoong Hesus ay hindi isang pangit na bagay, kundi ito ay validation at pagpapakita ng ating pagsuko at commitment sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay tagasunod o alagad ng Panginoong Hesus pero relax ka lang. Pwedeng sumunod o pwede ding hindi. Depende kung ano ang convenient para sa iyo. Alam mo, nung araw ay gagawa ng altar si David para sa Diyos at gusto niyang bilhin ng isang property na may giikan para doon niya magawa ang altar ng Diyos. Kaya lang, yung may-ari ng giikan ayaw pumayag na bilhin niya ito. Sabi ng may-ari ay, ibibigay ko na lang sa ito, di mo to kailangan bilhin. Pati ang toro na panghandog mo, sagot ko na. Grabe, no? Kasi alam niya si David ang hari, kaya sabi niya, libre na, no problem. Now, anong ginawa ni David? Sabi ba niya, salamat, praise God, nakatipid ako sa gastos. Hindi. Tingnan mo ang sagot ni David. 2 Samuel 24:24. Ngunit sinabi ng hari, hindi maaari, babayaran kita sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Grabe, anong ginawa ni David? Libre na, wala siyang ilalabas na pera. Pero ano sabi niya? Hindi pwede. Kung ano man ang ibibigay ko sa Diyos, ay kailangan ko itong paghirapan. Ang ibig sabihin, gusto niyang maranasan na kabahagi talaga siya ng paglilingkod sa Diyos. Na merong part ng buhay niya ang ibinigay niya sa Diyos. Na merong bagay na dati ay sa kanya pero ngayon ay hinahandog na niya ito sa Diyos. Ang ibig sabihin, kung walang paghihirap sa part niya, ay di niya maituturing ito na paglilingkod. Kaibigan, paano mo gustong maglingkod sa Diyos? Yung madali? Yung kayang-kaya? Yung may mga taong gumagawa para sa iyo? Kaibigan, kung gusto mong gawing sentro ng buhay mo ang Panginoong Hesus, ay meron itong kapalit na sakripisyo. Hindi ito parang meron kang lumang damit na ayaw mo na tapos itong niregalo mo sa isang kaibigan. O kaya isang bagay na niregalo sa iyo last year tapos ayaw mo na, kaya para makatipid ay ireregalo mo na lang sa iba. Now, hindi ito masama, pero alam mo yung pakiramdam na pinaghirapan mo isipin kung anong best na regalo mo sa kanya, pinaghirapan mo hanapin at maging creative sa regalo mo. Iba yun, di ba? Merong meaning, heartfelt, at worth it ibigay. Bakit? Kasi pinaghirapan mo. At wala itong pinagkaiba sa pagiging alagad at paglilingkod sa Diyos dahil gusto mo ibigay ang iyong best para sa Kanya. At pag gusto mo ibigay ang best mo para sa Diyos, ay may kasama itong sakripisyo para sa iyo. Nakakalungkot kasi may mga taong gustong maglingkod sa Diyos pero ayaw mahirapan. Saka na lang, baka ma-reject ako, baka magkamali ako. Busy ako sa work.
Busy ako sa games. Ang dami ko kailangang asikasuhin sa sarili ko. Kaibigan, ito yung katotohanan. Kung hindi ka ready na mahirapan, ay hindi ka ready maging alagad o follower ng Panginoong Yesus. Kung hindi mo papasanin ang krus araw-araw, ay hindi ka pwede maging follower ng Panginoong Yesus. Sabi sa Mateo 16:24-26, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Anong mabibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay?" Kaibigan, ito ang katotohanan. Kung hindi mo binibigay ang buhay mo sa Panginoong Yesus, ay mas lalo kang mawawalan nito. Hindi lang dito sa lupa, kundi pati na sa susunod na buhay. At tandaan mo ito, kaibigan, kung hindi mo binibigay ang buhay mo sa Kanya, ay ibinibigay mo na ito sa iba ngayon pa lang. Maaring nabubuhay ka sa pera, mga advokasya sa iba't ibang bagay. Maaring nabubuhay ka para sa iyong career, hobbies, o pamilya at iba pa. At kapag binibigay mo ang sarili mo sa kanila, anong ginagawa mo? Di ba meron ding sacrifices? Pero bakit sa mas mataas na panawagan sa iyo ng Diyos ay hindi mo kayang mag-sacrifice? Kaibigan, simulan mo ibigay ang sacrifices na yan sa pagiging alagad ng Panginoong Yesus. Dahil ang kapalit nito ay mga bagay na pang-eternal at walang katapusan. Ito yung ating pag-uusapan ngayon. Kaya tapusin mo hanggang dulo, kaibigan, upang malugod mo ang Panginoong Yesus sa iyong pagsunod sa Kanya. Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng Kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya pala, kung gusto mo makatanggap ng daily inspirational devotions sa iyong email, ay mag-register ka lang sa link na ibibigay namin sa description. Ang mga devotions na ito ang pwede mong maging gabay upang ikaw ay lumago sa iyong relasyon sa Diyos. Meron din itong application questions na pwede mong pagnilayan sa iyong buhay. Tapos, pwede mo din itong i-share sa iyong mga mahal sa buhay. Ang link ay makikita nyo sa description. Kung hindi nyo ito makita sa description, ay tignan nyo lang yung top comment at makikita mo ito doon. Kung hindi nyo pa rin makita, ay mag-type ka lang sa comment section ng Devo at mag-PM kami sa iyo ng link. Okay, balik tayo sa topic. Ano-ano nga ba ang mga bagay na magiging kapalit kung talagang gagawin nating sentro ng ating buhay ang Panginoong Yesus? May 4 tayong points. Christ-centered life will cost you your sinful pleasures. A Christ-centered life will cost you your social validation. A Christ-centered life will cost you your financial control. And lastly, a Christ-centered life will cost you your self-centered plans. So pag-usapan natin ang number 1. A Christ-centered life will cost you your sinful pleasures. Ang pagiging alagad mo ng Panginoong Yesus ay kailangan ang pagsasakripisyo ng iyong paboritong kasalanan na nagbibigay ng pleasure. Kailangan mo itong isuko sa Diyos. Sabi sa Hebrews 12:1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Kaibigan, binigyan tayo ng takbuhin o purpose ng ating Panginoong Yesus na kailangan nating tapusin o tuparin. Kaya lang, hindi natin ito matutupad kung merong nakakapit sa ating balakid at kasalanan na nagpapabigat ng ating lakarin at takbuhin. Yung tipong hindi tayo makausad-usad papunta doon sa ating goal dahil bigat na tayo, merong pumipigil sa atin. Hindi mo magagawa ang pinapagawa ng Diyos sa iyo habang nakakapit ang isa mong kamay sa kasalanan at ang isa ay sa Diyos. Kaibigan, mag-ingat ka sa mga kasalanan dahil ito ay pleasurable. Magugustuhan ito ng iyong katawan, kaya mahirap siyang tanggalin. Ito ang mga kasalanan na na-enjoy mo gawin,
Kaya ayaw mong ibigay ang 100% mo sa Diyos. May tinanong ako isang kaibigan, sabi ko, ano ang nagiging hadlang kung bakit sa kabila ng ginawa ng Panginoong Hesus na pagbabayad ng iyong kasalanan, ay hindi mo pa rin maibigay ng buong buo ang iyong sarili sa Kanya? Alam mo, sagot niya, kasi meron pa akong mga vision na hindi ko kayang isuko. Alam mo, kapag mas na-enjoy mo kasalanan kaysa sa Diyos, ayan ang magiging balakid para matupad mo ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga, ang unang step ay palaguin mo muna ang relasyon mo sa Diyos. Siguraduhin mo na araw-araw ay lumalago ang pagmamahal mo sa Kanya kaysa sa mga bagay ng mundo. Kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Anong kasalanan na hinahayaan mo lang sa iyong buhay? Anong kasalanan na pinapangatwiranan mo lang para maipagpatuloy mo ito? Kaibigan, gusto kang palayain ng Diyos, pero hindi niya ito magagawa sa iyong buhay kung hindi mo yan bibitawan. Ang kasalanan ay mukhang masarap at nakakaaliw. Sabi nga sa Genesis 3:6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumita siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nakita ni Eve na maganda at masarap ang prutas at naniwala siya na magiging marunong din siya gaya ng Diyos. Kaya ito ay kinain niya. Kaibigan, tanda mo ito palagi, Satan overpromises but under-delivers. Maraming ipapangako kasalanan na hindi totoo at sa bandang huli, wasak ang iyong buhay. Ganon din ang iba't ibang kasalanan. Maganda, masarap, mabibili mo lahat ng gusto mo, sasaya ka na, magiging sikat ka, hahangaan ka ng marami. Diyan ka makakatagpo ng kaligayahan at pagmamahal. Ituloy mo lang yung maling relasyon, pero ang hindi sasabihin nito sa'yo, alam mo kung ano, malalayo ang buhay mo sa Diyos. Kung malayo ang buhay mo sa Diyos, ay hindi kanya magagabayan. At kung hindi kanya magagabayan, ay magkakamali ka ng desisyon sa buhay. At ito, ikakapahamak mo, gaya ng nangyari kay Adam at Eve. At ang pinakamasaklap ay hindi ka magagamit ng Diyos. Pero si Moses, iba. Tinakwil niya ang mga bagay na magiging balakid. Ginawa niyang sentro ng buhay niya ang Diyos. Sabi sa Hebrews 11:25, inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Kaibigan, naintindihan ni Moses ang cost o sakripisyo ng pagpili at pagsuko sa Diyos. Niyakap niya ang katotohanan na hindi magiging madali ang pagsunod sa Diyos kasi makikihati siya sa kaapihang dinaranas ng kanyang kababayan. Kasi pag pinili niya na maging Israelita, nako, ituturing na siyang alipin at hindi na Egyptian. Tinanggihan niya ang mga panandaliang aliw sa palasyo, yung kasakiman sa kayamanan, sexual sins, entertainment na hindi naman nakakalugod sa Diyos. Tinanggihan din niya pati na yung buhay na wala namang involvement ang Diyos. Alam mo, nakakalungkot kasi itong tinanggihan ni Moses na buhay na ito, ay ito naman ang gustong-gusto ng maraming tao. Bakit? Kasi pleasurable, madaling daan, hayahay, walang kahirap-hirap, masarap, nakakaaliw. Pero tingnan mo sabi sa Mateo 7:13, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at itong dinaraanan ng marami. Ang sabi dito, sa makipot na pintuan daw tayo pumasok. Oo, mahirap dahil isusuko mo ang iyong buhay. Marami kang sacrifices na gagawin. Pero sa maluwang na pinto naman ay mas madali nga at hayahay ang buhay pero papunta naman ito sa kapahamakan. Kaibigan, mahal ka ng Diyos kaya't ayaw niyang ikaw ay mapahamak. Kaya nga kung gusto mo maging sentro ng buhay mo, Panginoong Hesus, ay yakapin mo yung katotohanan na ang kapalit nito ay pagsuko mo ng iyong kasalanan. Noong di ko pa kilala ang Panginoong Hesus, ay gustong-gusto ko ng sexual pleasures sa iba't ibang babae. Gusto ko maglasing araw-araw at paglasing na ako, ay gusto ko namang mambabae. Naadik ang aking laman dito kasi pleasurable. Feeling ko din ay natatanggal ang stress ko. Nakakaramdam ako ng validation ng ibang tao. Nakakaramdam ako ng importansya mula sa mga karelasyon ko. Nakakaramdam ako na mas magaling ako kaysa sa aking mga barkada.
Addict din ako sa pornography. Parang normal na sa akin ito. Sa araw-araw na parang naninigarilyo lang ako o nagda-drugs. Para ako nasa ibang mundo pag nagagawa ko ang gusto ko. Kaya ang prinsipyo ko ay gagawin ko ang lahat, makuha ko lang ang mga bisyo ko. Isasakripisyo ko ang pera, oras, prinsipyo, karangalan, para lang magawa ko ang bisyo ko. Kaya lang ay natagpuan ako ng Panginoong Hesus. Niligtas niya ako. Binigay niya sa akin ng grace ng sobra kahit sobrang makasalanan ako. Minahal niya ako ng walang kondisyon. Akala ko sobrang laki na ng kasalanan ko. Pero mas malaki pala ang pagmamahal niya sa akin. Kaya sabi ko, Lord, ibibigay ko na ang buhay ko sa iyo. Isusuko ko na ang mga panandaliang aliw at kasalanan ko. At sa halip ay ipapagamit ko sa iyo ang aking sarili para sa purpose mo ng pagliligtas sa sanlibutan. Kaibigan, itanong mo ito sa sarili. May mga bagay ba na ginagawa ka na ikakahiya mo kung kasama mo ang Panginoong Hesus physically? May mga bagay ka bang ginagawa na pwedeng questionin ng mga tao kung talagang Kristiyano ka ba o hindi? Ito mga ganitong tanong ang makakatulong sa iyo na ma-identify mo kung meron kang paboritong kasalanan na ayaw mo isuko sa Diyos. Sabi ni Pablo sa Galatians 2:20, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Kaibigan, patay ka na sa kasalanan nung ikaw ay nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Kaya simulan mo mamuhay para sa Panginoong Hesus. So, ano-ano nga ba ang mga bagay na magiging kapalit kung talagang gagawin nating sentro ng ating buhay ang Panginoong Hesus? Una, a Christ-centered life will cost you your sinful pleasures. Pangalawa, a Christ-centered life will cost you your social validation. Kung gusto mo maging alagad ng Panginoong Hesus, ay bibitawan mo ang paghabol sa approval ng ibang tao. Hindi mo gagawing kaligayahan ang paghanga nila sa iyo. Bibitawan mo ang pagnanasa na mas maging angat sa paningin ng ibang tao. Sabi sa Colossians 3:2-3, ang mga bagay na panglangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ang sulat na ito ay para sa mga alagad ng Panginoong Hesus. Ang sabi doon ay dapat nasa isip na nila ang mga bagay sa langit. Ang ibig sabihin, ang iyong pagnanasa, ang iyong passion o mga inaasam sa buhay ay nakatuon na dapat sa panglangit. Mamahalin mo ang mga bagay ng Diyos. Pag-aaralan mo ito at isa sa buhay mo. Hindi lahat ng mga bagay sa lupa ay masama gaya ng trabaho. Pero kahit ang mga mabuting bagay na yan ay makakasama sa iyo kung ito na ang mas minamahal mo kaysa sa Diyos. May mga nagsasabi ng mga katagang, music is his life, or sports is his life, o he lives for his work. O kaya ang iba sinasabi, food is life. Pero alam mo, para sa mga Kristiyano o alagad ng Panginoong Hesus, ang nakikita dapat sa ating buhay ay Jesus Christ is His life. Kaibigan, sino ang nakikita ng ibang tao sa iyong buhay? Ano ba ibig sabihin ng validation? Ang validation, ito ay recognition o affirmation sa isang tao sa nararamdaman niya, sa opinion niya, o sa achievements niya. Now, sino ba naman ang ayaw mapuri na masabi na ang mga ginawa nila at opinion ay magaling, tama at karapat-dapat? Ako din gusto ko yon. Pero ang danger ay kapag hinahanap mo na ito, kapag ang buhay mo at kaligayahan ay nakaasa na sa sasabihin ng ibang tao. At kapag hindi ka na nakakarinig ng validation ng ibang tao, ay sinasabi mo, wala akong kwenta. Kaya kailangan meron akong mapatunayan sa kanila. At gagawin mo ang lahat kahit na hindi kalooban ng Diyos para lang maipakita mo sa kanila na ikaw ay karapat-dapat i-recognize. Kaibigan, maganda naman ang encouragement. In fact, kailangan natin ito na merong nagpapalakas sa atin. Gusto nating malaman mula sa ibang tao kung nagbubunga ba ang kasipagan natin sa trabaho. Kung napapansin tayo ng ating boss, lalo na ang mga extra overtime natin para lang ma-meet natin ang mga quota o deadlines. Gusto nating marinig na natuwa naman ang ating mahal sa buhay na niregaluhan natin. At marami pang iba. Pero ito yung tanong,
Paano kung huminto o nawala ang mga ito? Hindi ka na napapansin ng boss mo. Paano kung hindi na nagpapasalamat sa iyo ang iyong asawa, anak? Paano kung hindi ka na sinasabihan ng asawa mo na sexy ka at matalino? Paano kung yung mga sumasang-ayon sa iyo dati, nako, sila na ngayon ang kumakalaban sa iyo at nagsasabi na mali ka? Kaibigan, nagbabago ang lahat ng bagay, pati itsura mo, pati performance mo, at nagbabago din ang mga tao. Yung mga dating kaibigan mo, darating yung araw, madidisappoint ka din sa kanila. Isa pa, tayong mga tao, gusto natin ng validation, gusto nating ma-achieve kung ano ang bagong trend, bagong goals, bagong hobbies, pero ang lahat ng ito ay napapawi at nawawala. So, bakit natin uubusin ang ating buhay sa paghabol sa validation ng mundo? Bakit tayo papayag na ang magde-define ng buhay natin ay ang sasabihin ng ibang tao patungkol sa atin? Kaibigan, kung gusto mo maging sentro ng iyong buhay ang Panginoong Hesus, ay hinto mo ang paghanap ng validation sa ibang tao at magsimula ka hanapin ang nag-iisang importante. Ano yung importante? Ang validation ng Diyos sa iyong buhay. Kahit i-validate ka ng ilang libong tao, pero kung ang hindi nalulugod sa iyo ay ang Diyos, ay baliwala lahat ng pinagpapaguran mo. Huwag mong gawing foundation ng buhay mo ang sasabihin ng ibang tao sa iyo. Lahat sila ay nagbabago, kundi hanapin mo ang validation sa Diyos na hindi nagbabago. Siya ay maawain, mapagmahal, at gracious, at mahalaga ka sa Kanya. Kaibigan, isipin mo ito, maring walang nagbabalidate sa iyo sa sanlibutan dahil ibinigay mo na ang buhay mo sa Diyos. Pero ito naman ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Sinasabi niya sa iyo na maganda ka sa paningin niya. Ikaw ay unique at may sariling purpose. Mahalaga ka sa Kanya. Kahit na sa tingin mo ay hindi mo kayang maging katulad ng iba. Maring sinasabi sa iyo ng Diyos, isa kang mabuting ama ng tahanan. Kahit hindi ka pa sumusweldo ng 6 figures. Bakit? Kasi binibigyan mo ng panahon na i-disciple ang iyong mga anak. Tandaan mo ito, balang araw, hindi tatanungin ng Diyos kung gaano kalaki ang kinikita mo. Kundi ang itatanong niya sa iyo, kumusta na ang iyong asawa? Kumusta na ang iyong mga anak? Anong ginawa mo sa kanila para magkaroon ng malapit na relasyon sa akin? Maring sinasabi sa iyo ng Diyos na mas mayaman ka sa mga taong kinaiinggitan mo dahil kasama mo ang Diyos. At ikaw ay tagapagmana sa Kanyang kaharian. Kaibigan, makinig ka sa sinasabi sa iyo ng Diyos. Paano? Magugol ka ng panahon sa Kanya. Ihinto mo ang social media at makipag-usap ka sa Diyos. Tanong mo ito sa sarili, pag nawala ba o hindi ko nakamit ang mga gusto ko, ay anong gagawin ko? Magtitiwala ba ako sa Diyos o sasabihin ko, ayoko nang mabuhay kasi hindi naman ako importante sa ibang tao? Kaibigan, tandaan mo, pwede ka i-validate ng ibang tao, pero nakabase lang ito, alam mo kung saan? Sa performance mo. Pero ang Diyos, iba-validate ka niya, hindi sa kung anong nagawa mo, kundi kung sino ka para sa Kanya. Ikaw ay ginawa niya, ikaw ay anak niya, at ikaw ay may value sa Kanya. Hindi niya titignan yung performance mo. Tanda mo ito, kaibigan, marahil feeling mo broken ka. At para mabuo ka ulit ay iniisip mo, kailangan mo ng validation ng ibang tao. Pero mali. Kasi walang tao ang pwedeng magbuo sa'yo sa pamamagitan ng kanilang affirmation. Bakit? Kasi nakatingin ng tao sa performance mo. At kailangan lagi kang magpe-perform para kanila i-validate. At pag hindi mo na na-meet yung performance na gusto nila, ay hindi ka na nila papansinin. Kapag may nakita na silang mas mahusay kaysa sa iyo, mawawala na ang attention nila sa iyo. Hindi na nila ilalike ang post mo. Hindi na sila mag-heart sa mga sinishare mo. Kaya tanda mo, ang tanging makakapagbuo sa buhay mo ay ang Diyos lang. Dahil ang tinitignan niya ay hindi performance, kundi kung sino ka sa paningin niya. Mahal ka niya at ginawa ka niya para mahalin. Kaya simulan mo mabuhay para sa Diyos. Gawin mo siyang sentro ng iyong buhay. Huwag mo mas itaas ang relasyon mo sa tao kaysa sa Diyos. No, hindi ito pwedeng mangyari. Mas mataas ang relasyon mo sa Diyos kahit kaninong tao. Sabi ni Pascal, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing.
but only by God, the Creator, made known through Jesus Christ. Kaibigan, hindi ka kayang isatisfy ng tao. Kung totoo ito, wala na sana naghiwalay na mag-asawa. Bakit? Kasi satisfied pala sila sa kanilang partner. Mali, kaibigan, lahat tayo imperfect. Hindi natin kayang isatisfy ang isa't isa. Kaya nga, fix your eyes on Jesus. Siya lang ang perfect at siya ang Diyos na kayang magpuno ng iyong puso. So ano-ano nga ba ang mga bagay na magiging kapalit kung talagang gagawin nating sentro ng ating buhay ang Panginoong Hesus? Una, a Christ-centered life will cost you your sinful pleasures. Pangalawa, a Christ-centered life will cost you your social validation. At pangatlo, a Christ-centered life will cost you your financial control. Maaapektuhan ang paghawak mo ng pera. Balikan natin si David sa 2 Samuel 24-25. Ngunit, sinabi ng hari, hindi maaari, babayaran kita, sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Kaya't binayaran ni David ang giikang iyon at ang toro sa halagang 50 pirasong pilak. Gumawa nga siya ng altar at nagdala roon ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Pinakinggan ni Yahweh ang panalangin ni David para sa bansa at tumigil na nga ang salot sa Israel. Kanina naalala natin na ayaw ni David na kunin ang lugar ng giikan ng libre, kundi gusto niya itong bayaran. Wala siyang mission fund na tutulong sa kanya. Hindi siya humingi ng love offering sa mga tao, pero binayaran niya pa rin ito sa kanyang sariling bulsa. Hindi mahalaga kung anong equivalent nito sa peso, pero ang mahalaga ay nakita natin ang point na ang paglilingkod sa Diyos ay may kasamang financial sacrifice. Basahin natin ang isang halimbawa ng generosity sa 2 Corinthians 8:2-4. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga Jerusalem. Sobrang nakakamangha ang Macedonian Christians sa kanilang dedication ng buhay nila sa Diyos. Bakit? Kasi buong buo ito. Hindi lang dinededicate nila ang kanilang talent sa paglilingkod, kundi pati ang kanilang pinansyal. Na-realize nila na hindi sila pwedeng magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa ng hiwalay sa kanilang wallet. Kaibigan, tandaan mo ito. Pwede kang magbigay ng hindi nagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal ng hindi ka nagbibigay. Hindi pinag-uusapan ng halaga ng tinulong, kundi ito ay nasa kalagayan ng puso mo habang ikaw ay tumutulong. Kahit 10 piso lang yan, kahit 20 pesos lang yan, ang mahalaga ay ibinibigay mo ito dahil sa pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa nanghihingi sa iyo ng tulong. Sabi sa talata ay sa kabila ng kanilang kahirapan ay naroon ang desire nila na tumulong. Sabi sa talata ay sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Ang ibig sabihin ay alam nila na ang kanilang kapatiran ay nahihirapan at nangangailangan ng tulong. At kung makakabahagi sila sa pagtulong ay isa itong blessing at privilege. Kaya masaya sila. Narealize ko para sa kanila, it is more blessed to give than to receive. Hindi sila nagbigay dahil napilitan. Hindi sila nagbigay ng masama ang loob, kundi masayang-masaya sila. Narealize ko hindi sila naglilingkod ng walang cost o walang pain sa part nila, kundi naiintindihan nila na ang pagsunod sa Panginoong Hesus ay pagiging kabahagi din ng paghihirap niya doon sa krus. Kaibigan, samantalahin mo ang pagkakataon kung meron kang tao na pwede mong tulungan. Huwag mo lang pangarapin na balang araw pag ako yumaman, magbibigay na ako ng para sa Diyos at magiging generous din ako sa mga nanghihingi sa akin ng tulong. Kaibigan, kahit ngayon ay meron ka ng pagkakataon na ibahagi ang iyong resources at magtiwala ka sa Diyos. Nakikilo siya para ibigay din ang iyong pangailangan. Ang isa pang halimbawa ay yung balo sa Sarepta. Humingi si Elias ng tinapay sa balo. Kaya lang, ay mahirap lang talaga ito at walang pambigay. Tingnan natin ang kalagayan ng balo.
1 Kings 17:12. Sumagot ang babae, "Saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay." Ayon sa talata ay mahirap na mahirap lamang ang babae at ang sabi niya, wala silang tinapay. At maaring yung kanyang iluluto na tinapay, huling pagkain na nila ng kanyang anak at mamamatay na sila. Sobrang tagtuyot sa buong lupain at isa pa, siya ay balo. Noong panahon na yon ay talagang mahirap ang kalagayan ng mga balo dahil wala namang asawa na nagbibigay ng suporta sa kanila. Pero sabi ni Elias, huwag kang mag-alala, ipagluto mo muna ako na makakain. At sabi ng Diyos na hindi ninyo mauubos ang harina sa lagayan at hindi rin matutuyo ang langis ninyo hanggang hindi sumasapit ang tag-ulan. Alam mo, by faith, sumunod ng balo. At dahil sa kanyang pananampalataya, ay hindi siya naubusan ng langis at harina ng maraming araw hanggang hindi natatapos ang tagtuyot. Na-realize ko, ang pagiging generous ng isang tao ay nag-uugat sa kanyang pananampalataya. Maraming dahilan para hindi sumunod at magbigay ang balo. Pero dahil sinabi ni Elias ang sinabi ng Diyos na hindi siya mauubusan ng pagkain, ay nagtiwala ang balo sa Diyos. Kaibigan, huwag mo hayaan na manaig ang mga excuses sa iyo para hindi mo maranasan ang joy at blessings na kapalit kapag ikaw ay natutong magtiwala sa Diyos at natutong sumunod na magbigay. Ang isa pang halimbawa ay yung balo naman sa Mark 12:41-44. Naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 2 tig-50 sentimo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat." Ayon sa talata ay tinawag ng Panginoon ng kanyang alagad. Siya ay intentional na leader. Nais niyang matutunan nila ang prinsipyo ng pagbibigay. Ang sabi niya ay ang biyuda ang nagbigay ng higit na marami kaysa sa hinulog ng lahat ng mayayaman. Hindi ibig sabihin na mas malaki ang binigay nila ayon sa percentage o value ng pera. In fact, yung balo, ang pinakamaliit na amount ang inihandog sa Diyos. Pero bakit siya pa ang nagbigay ng pinakamalaki na sinasabi ng Panginoong Yesus? Sapagkat mas interesado ang Diyos sa kung paano ka nagbibigay kaysa sa kung ano ang ibinigay mo. Basahin natin ang explanation ng Panginoong Yesus sa susunod na talata. Verse 44, "Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng biyudang yon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Ang ibig sabihin, ang mayayaman ay nagbigay lamang ng bahagi ng kanilang yaman. Maaaring ang binibigay nila ay barya lang ng kanilang mga kinikita. Hindi man lang sila nagalusan. Ang ibig sabihin ay kung ano ang convenient sa kanila, yun ang kanilang binigay. Samantalang ang balo, ayon sa talata, ay bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay ang kanyang binigay. Grabe! Ang puso ng balo, sobrang nagtitiwala sa Diyos. Sobrang nagmamahal sa Diyos. To the point na ibibigay niya ang lahat para lang malugod niya ang Diyos. Ang ibig sabihin ay ang totoong value ng binibigay natin sa Diyos ay kung ano ang naging sakripisyo natin nung ibinigay natin ito. Yung mga mayayaman, hindi man lang naramdaman yung binigay nila. Walang katama-tama sa kanila. Yung balo, sugatan. Dahil yun na yung kinabubuhay niya, pero binigay niya. Sa part ng balo ay masakit ito para sa kanya dahil mahirap lang siya. Pero sa mga mayayaman, baliwala ang kanilang malaking binigay dahil barya ito para sa kanila. Kaya kaibigan, ito naging dahilan kung bakit sobrang special ng balo sa Panginoong Yesus na hanggang ngayon, pinag-uusapan pa din natin. Parang si David na nagsabi na hindi ako magbibigay ng wala itong paghihirap o kapalit o cost sa akin. Kaibigan, ang prinsipyo na tinuturo dito ay hindi kailangan ng Diyos
ang pera natin. Imaginein mo ito. Kung kailangan ng Diyos ang pera natin, then hindi na niya titignan ng ating puso kung anong motivation natin pag tayo ay nagbigay. Ang titignan niya lang ay yung amount. Sasabihin niya sa balo, masyadong maliit bigay mo, hanap buhay ka ulit tapos balik dito sa simbahan. Hindi ganun. Ang tinitingnan ng Diyos sa pagbibigay ay meron ba itong sakripisyo sa part mo? Kaya pag titignan natin ng balo ay hindi lang 10% ang binigay niya, kundi mas higit pa. Kaya nga ang pagbibigay na ito ng mahirap na balo ay pinapasubalian ang mindset na saka na ako magbibigay pag meron na ako mas marami. Mali, kasi ang balo ay salat na salat sa buhay at wala namang kakayahan pero nagbigay pa din siya. Kaibigan, kung ano man ang binigay mo sacrificially, ay magbibigay yon ng kaluguran sa Diyos. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus sa balo na huwag ka na magbigay, kawawa ka naman, ikaw naman ang mawawalan. Hindi. Binigyan niya ng pagkakataon na ipakita ng balo ang pananampalataya at pagmamahal nito sa Diyos. At dahil dito, alam mo, bahala ang Panginoong Hesus na mag-provide para sa Kanya. So ano-ano nga ba ang mga bagay na magiging kapalit kung talagang gagawin nating sentro ng ating buhay ang Panginoong Hesus? Una, a Christ-centered life will cost you your sinful pleasures. Pangalawa, a Christ-centered life will cost you your social validation. At pangatlo, a Christ-centered life will cost you your financial control. And lastly, number 4, a Christ-centered life will cost you your self-centered plans. Kaibigan, meron ka ba mga pangarap at plano sa buhay? I'm sure, gaya ko, meron ka din mga plano. Maaaring hindi masama ang mga plano na yan at pangarap, pero alam mo ba na mas alam ng Diyos ang makakabuti sa atin? Sabi sa Proverbs 16:9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Kaibigan, tandaan mo ito. Maaaring marami kang plano sa buhay, pero tandaan mo na ang Diyos pa rin ang magpapatupad nito. Kung makikita ng Diyos na ikaw ay mapapahamak sa desisyon mo, ay maaaring pigilan niya ito. Kung ang direksyon mo ay hindi papunta sa plano niya para sa iyo, ay maaari niya itong hindi ipahintulot sa iyo. Kahit ito ay pinapanalangin mo sa Kanya. Noong Thursday, ay kausap ko yung aking anak na mag-entrance exam sa isang school. Nag-worry siya na baka hindi siya makapasa, kahit pa nga pinapanalangin niya ito kay Lord. Pinabasa ko sa kanya ang Proverbs 16:9 at sinabi ko sa kanya na siya ay may plano at ang Diyos ay may plano din. Pinabasa ko din sa kanya ang Jeremiah 29:11 na mabuti ang plano ng Diyos para sa kanya. Now, paano kung hindi nangyari ang plano niya? Halimbawa, nag-fail siya sa exam. Paano siya magre-respond knowing na mabuti ang plano ng Diyos sa kanya? Sabi ko sa kanya, ang mindset ay, Lord, kung hindi ako nakapasa sa school na ito, ay maaring meron kang hinandang mas mabuti para sa akin. Magtitiwala po ako. Ituro mo po sa akin ang iba pang opportunity. Nang ibig sabihin ay magpapakumbaba ka sa plano ng Diyos para sa iyo. Bakit? Kasi sabi sa talata ay si Yahweh ang nagpapatupad. Lord, itong kahilingan ko, pagpalain niyo po ito. Pero kung hindi po itong kalooban niyo, ay mangyari po ang mas mabuting plano ninyo. Ang Christ-centered life ay may isang ultimate goal. Ano yung goal? Na ang Panginoong Hesus ang makakakuha ng glory sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi masama ang magkaroon ng personal goal, pero ang glory pa rin ng Diyos ang isa sa alang-alang natin. Kung ang goal mo ay hindi magbibigay ng glory sa Diyos, ay hindi mo ito itutuloy. Hindi mo hahayaang controlling ka ng iyong selfish desires at self-centered plans. Kami din ay maraming pinlano sa business, pero mas madalas hindi yung ine-expect namin ang nangyayari. At may tendency akong mag-complain. Pero pinapaalala sa akin ng Diyos na yung mga nangyayari na hindi inaasahan ay part pa din ng plan niya para sa ikabubuti. Maring pinapaliko niya kami sa ibang daan dahil maring iniingatan niya kami. O may tinuturo sa amin na ibang opportunity. O tinuturuan kami na mag-improve sa aming marketing o presentation. O tinuturuan niya kami mag-depend sa Kanya at hindi sa aming sariling galing. At marami pang iba. Kaya sa halip na magtampo at ma-disappoint, ay nagtitiwala kami na alam ng Diyos ang ginagawa niya. At hindi namin dapat ipagpilitan ang gusto namin sa Diyos. Bakit? Kasi ang sabi sa talata ay si Yahweh ang nagpapatupad. Kaibigan, gawin mong sentro ng iyong buhay ang Diyos at hindi lang priority.
Maring ang priority mo ay number 1, God. Number 2, spouse. Number 3, children. Number 4, work. Number 5, ministry. Okay naman ito. Kaya lang meron itong danger. Kasi kung halimbawa sumablay ka sa number 1, nauna mo gawin ang number 2 o number 3, ay magkakaproblema ka. Magkakaroon ka ng guilt feeling at panghihinaan ka ng loob. Wala akong kwentang Kristiyano. Kaibigan, hindi gusto ng Diyos na siya ang nasa top ng listahan mo, kundi ang gusto niya ay siya ang center ng buhay mo. Sabi sa Colossians 1:15-20, siya ang wangis ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay na pinakahigit sa buong sangnilikha. Ito ay sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay na nasa langit at mga bagay na nasa lupa, mga bagay na nakikita o hindi nakikita. Ito man ay mga luklukan o mga paghahari o mga pamunuan o mga pamamahala. Ang lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. At siya ay nauna sa lahat ng bagay at sa pamamagitan niya ay nananatiling buo ang lahat ng mga bagay. At siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay upang siya ang maging kataas-taasan sa lahat ng bagay. Ikinalugod ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Nagdala siya ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo na nabuhos sa krus. Sa pamamagitan niya, ikinalugod ng Ama na ipagkasundo sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa o sa lahat ng mga bagay sa langit. Kaibigan, nilikha ng Diyos ang mundo na ang sentro ay ang Panginoong Hesus. Siya ang simula at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. Walang nilalang na hindi sa pamamagitan niya. Nung pumasok ang kasalanan sa mundo ay ang Panginoong Hesus pa rin ang pumagitna sa pagitan ng tao at Diyos. Sa pamamagitan niya ay mare-reconcile tayo sa Diyos. Kaya nga, kung ang ilalagay mo na posisyon sa Panginoong Hesus ay number 1 lang sa top list mo at hindi siya talaga ang sentro ng buhay mo, ang ibig sabihin na hindi siya ang sentro ng buhay mo ay hindi siya ang sentro ng number 1 mo, number 2, number 3, number 4, number 5 at iba pa. At pag ganito ang nangyari, lahat ng ginagawa mo, kahit pasabihin mo, number 1 sa listahan ko ang Diyos, wala itong halaga sa Kanya. Kaya nga kung nilalagay lang natin siya sa isang listahan ng priority at hindi siya ang center ng ating buhay, ay pinapaliit natin ang value niya. Kung inilalagay lang natin siya sa isang listahan na number 1, ay magiging biktima tayo ng isipin na nagmamature na tayo at nagiging close na tayo sa Kanya. Bakit? Kasi pwede nating i-check ang listahan ng ating task, pero hindi natin nabago ang relasyon natin sa Diyos. Nagbasa ako ng Bible for 15 minutes, check. Nagpray ako ng 10 minutes, check. Nag-share ako ng gospel, check. Alam mo, pag ganito nangyari, pinapalitan natin ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos ng isang religious activity na magbubunga para i-justify natin ang mga mali nating ginagawa. Anyway, marami naman tayong na-check sa araw-araw. So, okay na yon. Kaibigan, hindi gusto ng Diyos na isa siya sa mga chinechekan mo sa iyong listahan na gagawin. Hindi niya gustong mauna sa listahan mo kung hindi naman siya ang sentro ng buhay mo. Nais niyang siya ang maging dahilan ng lahat ng ginagawa mo. Pwedeng siya ang nasa una sa listahan mo, pero malayo ang loob mo sa Kanya. Pwedeng siya ang number 1 sa list, pero na mismo ang intimacy na gusto niyang maranasan mo. Pwedeng pagtapos mo checkan ng Bible reading sa umaga, ay pagpasok mo sa trabaho, iba na ginagawa mo. Bakit? Kasi obligasyon o ritual lang. Wala naman dun yung pagmamahal. Hindi niya gusto na ang relasyon mo sa Kanya ay maging routine o program lang. Hindi niya gusto na ang involvement niya sa buhay mo ay nakafix sa isang regular na activity na meron lang araw at oras. Mali, kaibigan. Kung ang Diyos ang sentro ng buhay mo, ay hindi mo siya maaalis sa iyong buhay. Hindi mo siya maiaalis sa iyong isip at puso kahit nasaan ka. Siya ang magiging focus mo sa bahay, sa trabaho, sa church, sa gym, sa palengke at sa ministry at iba pa. 24/7. Ang ibig sabihin, kung siya ang sentro ng buhay mo, ay siya ang pinakamataas na authority na magdidirect ng iyong direksyon at purpose sa buhay. Ang bawat iniisip mo at pagkilos ay patungkol sa Kanya. Ang bawat plano mo ay naka-align sa plano niya sa sangkatauhan. Kaibigan, a Christ-centered life will cost you your self-centered plans. Last year ay gumawa ako ng goals for 2024.
Plan ko na by March ay makagawa ko ng isang devotional book. At gusto ko itong ma-publish agad. Kaya lang for some reason ay hindi ako makausad-usad dahil sa maraming challenges na dumating. At tinatanong ko si Lord, February na, bakit di pa ako tapos? Hanggang pinarealize sa akin ng Diyos na ito ay self-centered plan. At hindi niya ako tinawag para dito. Pinakita niya sa akin ang laman ng puso ko. Kaya gusto ko pala gumawa ng isang book ay gusto ko lang makita ang pangalan ko na nakadisplay sa mga Christian bookstores. Gusto ko lang masabi sa sarili ko na meron akong nagawang libro. At gusto ko ding pagkakitaan ito. It's all about me. It's all about my pride. At hindi ito nakasentro sa glory ng Panginoon, kundi sa glory ko. Buti na lang by God's grace ay ginabayan niya ako sa kanyang direksyon na gumawa ng app ng WatchG at doon ilagay ang daily devotions. Ang target ay mga seekers na gusto makakilala sa Panginoong Yesus at mailagay sa isang discipleship group. Na-realize ko ito ang tamang direksyon na naka-align sa calling ng Diyos sa akin at hindi ang paggawa ng libro. By God's grace ay tinuruan ako ng Diyos na magpakumbaba at magtiwala sa plano niya kaysa sa makasariling plano ko. Kaya kaibigan, piliin mo na maglingkod sa Kanya dahil yun ang plano niya para sa iyo. Sabi ni Joshua sa Joshua 24:15, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Kaibigan, kanino ka maglilingkod ng buong buo? Ano ang plano na kailangan mong i-let go? Sino ang pinaglilingkuran mo? Bilangin mo ang cost ng pagiging alagad ng Panginoong Yesus. Hindi ito madali. Pero sa tulong ng banal na spirito na mananahan sa iyo, ay kaya mo itong gawin. Ang unang hakbang lang na kailangan mong gawin ay isuko ang buhay mo sa Panginoong Yesus. Manampalataya ka na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Pag ginawa mo ito, patatawarin ka niya sa iyong mga kasalanan. Ibibilang ka niya bilang kanyang anak. Mananaan siya sa iyo sa pamamagitan ng banal na spirito. Siya ang tutulong sa iyo na mamuhay na ang sentro ay ang Panginoong Yesus. Kaya nga, kahit nasaan ka ngayon, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan. Ngayon nga ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo ako na gawing kitang sentro sa aking buhay. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section na salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong espiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo naman mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito na maggamit ka ng Diyos sa pagpapalagana pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Yesus na gumawa ng disciple o alagad, mag-type ka lang ng lead sa comment section. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, the life of discipleship can only be maintained as long as nothing is allowed to come between Christ and ourselves. Neither the law nor personal piety, nor even the world. The disciple always looks only to his master, never to Christ and the law, Christ and religion, Christ and the word. Only by following Christ alone can he preserve a single eye. Ibigan, hanggat hindi ang Panginoong Yesus ang sentro ng buhay mo, ay hindi ka pwedeng maging alagad niya. Hanggat meron kang idinudugtong sa Kanya ang Panginoong Yesus at ang aking religion, ang Panginoong Yesus at ang aking kabutihan, ang mga mabubuting ginagawa ko, ang Panginoong Yesus at bla bla bla,
Hanggat hindi ka nakafocus sa Kanya na siya lang, ay hindi mo mararanasan ang katuparan ng magandang plano ng Diyos sa iyong buhay. Kaya gawin mo siyang sentro simula ngayon. Paano? Isuko mo iyong sinful pleasures. Ang kasalanan ay walang gagawing mabuti sa iyo. Ilalayo ka nito sa Diyos. Pangalawa, isuko mo ang paghangad ng social validation. Tandaan mo na sa mata ng Diyos ay mahalaga ka na. Mahal ka niya na hindi nakabase sa iyong performance. Pangatlo, isuko mo ang iyong financial control. Ipagkatiwala mo ito sa Diyos. Pinagpala ka niya hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para din sa mga taong nahihirapan. At pang-apat, isuko mo ang iyong self-centered plans. Hayaan mo ng plano ng Diyos ang masunod sa iyong buhay. At pag ginagawa mo ito, magkakaroon ka ng Christ-centered Christmas. God bless.